O sa atong pagpadayon mga tuta sa katapusang bahin, ang pagpatalingog sa pulong sa Dios o kini pagadalon sa atong beloved ordained preacher, Richard Abad. Praise the Lord, give the show sa beloved preacher, Brother Randel. Brother, say praise the Lord. Tayo po lahat ay manalangin, samahan niyo po ako, minamahal. O po dakilat o pagpala namin Diyos sa maraming banal, mahal na Panginoon, kami lubos na nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon sa buong araw nito, buong maghapon, na kami po sinamahan mo Diyos, tinipon mo sa lugar ito pang sambahin ka, at salamat po sa pagkilos mo po sa aming kalagitnaan, Diyos. Sa pangunang panalangin aming mahal evangelista, Willis Estrada Almeda, mahal na Panginoon, patawarin kami sa aming mga pagkukulang, ikaw po maglangisim ba ng salita, bukas na aming pangunawa, Diyos, ikaw magbigay ng karunungan sa iyong mga aral, may pangarap kong mga salita mo, puno ng pag-ibig at kapangyarihan, sumaming ka, Diyos, sa hapon ito at sa makapangyarihan pangalan mo, mahal na Panginoon. Aming sinasadi mo, mahadlangan ng mga gawa ng kaway, lumay sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, puri po ating mahal na Panginoon, minamahal, at the highest praise, glory, honor, worship belongs only to our loving God, to our dearest Lord Jesus Christ. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yung pong malakas sa palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, sapagkat para sa Kanya yung mga palakpak natin. Amen. At double honor po, mga minamahal, ating pinapaabot sa ating dearly beloved Normal Evangelist, Wildy Estrada Almeda. Ang lingkod na ating mahal na Panginoon, siyang ginamit na ating mahal na Panginoon upang tayo pong lahat ay mailapit sa Diyos. Kaya salamat na meron po tayong tunay na man of God, prophet of God, ating dearly beloved Normal Pastor Wildy Estrada Almeda. Praise the Lord. At kayo di po pag-alaala sa mga banal na turo, mga minamahal, na iniwan sa atin at doble pag-alang po sa ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeda. At hindi po sa kalamin na mahal ng mga anak, beloved Almeda children, grandchildren, mga children-in-law, uliting mahal na Panginoon at pinapabot ating dapaling paggalang. At magandang hapon po sa lahat natin mga beloved ordained preachers, sa lahat natin mga beloved co-workers, sa lahat po ng mga choir, mga beloved musician, sa lahat po ng ating mga beloved brethren, at maging sa mga webcast viewer, mga minamahal, nanonood po sa live streaming, minamahal sa Facebook, sa YouTube, mga minamahal, sa ating pong lahat, magandang araw po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po ng mga anak ng Diyos magsabing, praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos, minamahal. Ating po talakayin sa hapon ito, minamahal, tungkol po sa change path. Binago ng mahal na Panginoon yung landas ng ating mga buhay. Alam niyo po, minamahal, hindi ito biro, sapagkat mga minamahal, yung ating landas noon na tinatahak, mga minamahal, ay talagang papunta sa kapahamakan. Kawalan ng pag-asa, magulo, madilim, pero lahat yon binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. And as we read these verses, mga minamahal, habang binabasa po natin mga talatang ito, we will try to analyze, mga minamahal, how hopeless we are without God. Gaano tayo kawalan pag-asa, walang pag-asa na wala ang ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. No? Itong mga talatang itong mga minamahal, ating pong pag-aralan, mga minamahal, ay makikita nyo po na talagang masasabi po natin napakahirap ng tao kung hindi siya kakahabagan ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Mahirap po ang kalagayan ng tao kung hindi niya masumpungan ang habag ng Diyos. Basahin po natin mga minamahal, Romans chapter 3 verse 10 from the book of Romans chapter 3 verse 10. From the book of Romans chapter 3 verse 10. As it is written, there is none righteous, no, not one. Amen. Roma, Kabanatang 3, ang talatay 10. Gaya na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. And as it is written, there is none righteous, no, not one. Ang sabi ng banal na kasulatan, nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat po magsabi ng praise the Lord. So wala po talaga. Amen po ba?
So makikita mo, minamahal, na ang tao po ay walang may pagmamalaki sa Diyos. Sabagat lahat tayo ay, sabi ng Bible, walang matuwid. Amen. Kaya isipin nyo na lang, mga minamahal, paano tayo aakyat sa langit, paano tayo maliligtas, no? Yung situation, worst situation of man, no one is righteous. So no one can boast. Walang pwedeng magmalaki. Everybody say, praise the Lord. From the book by Isaiah, chapter 59, verse 3 to 4, mga minamahal. From the book by Isaiah 59, verses 3 to 4. From the book of Isaiah, chapter 59, verse 3 to 4. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies. Your tongue had muttered perverseness. None calleth for justice, nor any pleadeth for truth. They trust in vanity and speak lies. They conceive mischief and bring forth iniquity. Amen. Isaiah Kabanatang 59, ang talatay 3 hanggang 4. Sapagkat ang inyong mga kamay ay nadumihan ng dugo, at ang inyong mga daliri ng kasamaan, ang inyong mga labi ay nagsasalita ng kasinungalingan, ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Walang dumadaing ng katwiran, at walang nangangagalang sa katotohanan. Sila'y nagsisitiwala sa walang kabuluhan at nagsasalita ng mga kasinungalingan. Sila'y nangaglili ng kalikuan at nanganganak ng kasamaan. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Ito po yung sitwasyon natin, mga minamahal, nung wala pa tayo sa mahal na Panginoon. This is the situation of man without Christ. Ito po ang kalagayan ng tao kung wala si Kristo sa buhay niya, mga minamahal. For your hands are defiled with blood. Marumi ang ating mga kamay sa dugo. And your fingers with iniquity, ang ating mga daliri sa kasalanan. Your lips have spoken lies. Ang ating mga labi, mga minamahal, nangungusap ng mga kasinungalingan. Your tongue had muttered perverseness. Ating mga dila ay nangungusap ng kasamaan. Everybody say, praise the Lord. Ganun po ang sitwasyon ng tao pag wala kay Kristo. None calleth for justice. Wala daw po naghahanap ng hustisya. None, nor any pleaded for truth. O kaya po'y nagnanasa ng katotohanan. No? Walang naghahangad, walang tumatawag ng hustisya. Walang naghahangad ng katotohanan. They trust in vanity, nagtitiwala sa mga walang kabuluhan. And speak lies, kasinungalingan, they conceive mischief, mga pandaraya, gumagawa ng mga pandaraya na nagbubunga ng kasalanan. Ganun po ang buhay natin noon. Yan ang buhay ng tao na wala kay Kristo. Everybody say, praise the Lord. Kaya masasabi po natin, miserable ang buhay natin. Amen po ba? Miserable talaga dahil imagine, ganun ang sitwasyon natin, mga minamahal. Marumi ang ating mga kamay, ang ating mga dila, ating mga bibig, labi, nangungusap ng kasinungalingan. Nagtitiwala tayo sa mga walang kabuluhan. Everybody say, praise the Lord. Bulag tayo sa katotohanan. Hindi natin alam ang anong tama, mga minamahal. Amen po ba? Kaya yung mali, akala natin tama pa rin. So isipin nyo lang po, mga minamahal, na ganito ang ating sitwasyon. Nung wala tayo kay Kristo, at ganito rin ang mangyayari kung tatalikod ka sa mahal na Panginoon. Babalik tayo sa, sabi pa nga minamahal, yung origin ng tao without Christ is a sinner. Ang original ng ating buhay, pag wala kay Kristo, makasalanan. Everybody say, praise the Lord. You see,
Gaano ka-importante ang mahal na Panginoon sa buhay ng tao? Gaano kahalaga, mga minamahal, na meron kang totoong Diyos na pinaglilingkuran? Dahil kung wala tayo sa mahal na Panginoon, minamahal, tayo po ay alipin ng kasalanan, gagawin natin ang mga bagay na ayaw nating gawin, bagamat alam nating masama, pero hindi natin magawang pigilan ang ating mga sarili. Wala tayong kakayanan. Sabi mo ng Isaiah chapter 59 verse 7 and 8, mga minamahal, same chapter, verse 7 and 8. From the book of Isaiah chapter 59 verse 7 and 8. Their feet run to evil, and they make haste to shed innocent blood. Their thoughts are thoughts of iniquity. Wasting and destruction are in their paths. The way of peace they know not, and there is no judgment in their goings. They have made them crooked paths. Whosoever goeth therein shall not know peace. Amen. Isayas, Kabanatang 59, ang talatay 7 hanggang 8. Tinatakbo ng kanilang mga paang kasamaan at sila'y nagmamadaling mambubo ng walang salang dugo. Ang kanilang mga pag-iisip ay mga pag-iisip ng kasamaan, kawasakan at kagibaan ay nasa kanilang mga landas. Ang daan ng kapayapaan na hindi nila nalalaman at walang katulang sa kanilang mga lakad. Sila ay nagsigawa para sa kanilang mga likong landas. Sino mang lumalakad doon ay hindi nakakalam ng kapayapaan. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Malubha po. Amen po ba? Malubha. Kumbaga sa cancer pa, stage 4. Itong ganitong pamumuhay, which ito talaga ang buhay natin noon. Amen? Amen po ba? Ito ang buhay natin noon. Their feet run to evil. Mas madali tayong pumunta sa kalayawan. Mas madali tayong pumunta, minamahal, sa kasalanan. Kung nasa simbahan man tayo, mga minamahal, naiinip pa. Everybody say, praise the Lord. Naiinip pa. Isang oras na nga lang, naiinip pa. Malapit pa yung simbahan, halos hindi pa sumimba. Amen po ba? Kaya nakakapagtaka at mamamangha ka, mga minamahal, malayo ang gawain. Pero nandito tayo dahil buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dito tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. They make haste to shed innocent blood. Pang-api sa kapwa, pagpatay. Mga krimen po na mababasa natin, yan mga talagang malulula ka, mga minamahal. Their thoughts are thoughts of iniquity. Ang kanilang kaisipan ng masama, pagsasayang, pagkawasak, ang nasa kanilang mga daan. Hindi po tayo natatakot, mga minamahal, na mapahamak. Kahit ano, basta magkapera, basta yumaman, kahit gumawa ng masama. Ganun po tayo noon. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Magtitinda, may daya sa mga timbangan. Everybody say, praise the Lord. Ganun ang buhay natin. Puro kabig ba? Puro atin. Ha? Which is, totoo talaga ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal. At hindi natin kayang lumabas sa ganitong sistema. Hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Hindi natin kayang lumaya. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat may kapangyarihan na umaalipin sa atin. At ang ating kaisipan, hindi natin alam ang katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya napakahirap po, mga minamahal, yung sitwasyon natin noon. Kaya kung ikukumpara po natin ngayon, bagamat may pagsubok, bagamat hindi biro ang paglilingkod sa Diyos, hindi bali. Dahil totoo ang mahal na Panginoon sa ating paglilingkod na ito, mga minamahal. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ayun pa totoo ng ating kapatid kanina. Nung siya'y maglingkod sa mahal na Panginoon, hindi pa siya naglilingkod. Hindi niya kayang pigilan yung sarili niyang uminom ng alak. Pagkatapos, paglalasing na siya, hindi niya na alam ang kanyang ginagawa. Pagka kinabukasan, pag natauhan na siya, nahihiya na siya sa mga pinagagawa niya. Amen? Amen?
Isipin niyo po kung buong buhay mo, ganun ang sitwasyon mo, pagharap mo sa Diyos, anong iharap mo sa Diyos? Yung pagkapalahubog natin, pagkalasinggero, yun ang iharap natin. Pero salamat sa mahal na Panginoon, ang ating mahal na kapatid ngayon, lumuluha, nagpapasalamat na inayos ng Diyos ang kanyang buhay, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pinagpala siya, nagkatrabaho, nagbago ang buhay. Sabi niya po, nakaipon siya ng halaga, medyo malaking halaga na po yun, mga minamahal, sa ating panahon ngayon. Kalahating milyon, nagamit niya, nakabili siya ng mga sasakyan, mga pangangailangan niya, nakaipon siya, minamahal, nung maglingkod siya sa mahal ng Panginoon. Amen. Sabi niya, kung hindi ako naglingkod sa Diyos, baka ang naipon ko puro tansan sa alak. Tansan ba? Puro cup. Wala siyang mabibili doon. Amen. Ano pa kayo mga kahihiyan ang pinagagawa niya? Pero dahil sa mahal na Panginoon, inayos ng Diyos ang kanyang buhay, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Nakalabas tayo, mga minamahal, sa pagiging alipin ng kasalanan. Nakalabas tayo, nakalaya tayo, na hindi ito gawa ng tao, kundi gawa ng ating mabait na Diyos sa langit. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal ko, nakita ko po, mga minamahal, sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade, sa Diyos ang kapurihan, mga minamahal, pero ang mga naglilingkod dito, sincero, tapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen? Dahil pag dito, hindi ka sincero, nagbibiro ka lang, nagkukunwari ka lang, ikaw rin ang lugi. Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Hindi ka sasamahan ng mahal na Panginoon dahil hindi ka sincero. Pero pag ikaw'y tapat, kapag ikaw'y sincero, kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, lalo ka pang magiging sincero. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dahil may isip mo, ang Diyos hindi nagkukulang. Amen. Ang Diyos hindi nagpapabaya. So hindi ka pwedeng maglingkod sa totoong Diyos na may halong daya. Bakit ko po natapik yung pangdaraya, mga minamahal? Dahil ang sabi ng Biblia, ang puso ng tao ay madaya. Sino daw po ang nakakakilala, nakakaalam ng puso ng tao? Sino makakabasa ng puso ng tao? Ikaw, kahit katabi mo na, kahit mahal mo pa sa buhay, kahit anak mo pa, kahit kabiyak mo pa, hindi mo alam kung anong nasa isip at puso nila. Everybody say, praise the Lord. Pero sa Diyos, wala kang pwedeng itago, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Jeremiah chapter 17 verse 9, mga minamahal. From the book of Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Amen. Jeremias, Kabanatang 17, ang talatay 9. Ang puso ay mandaraya, hatigit kay sa lahat na bagay, at totoong masama. Sinong makakaalam? Amen. Palapakan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ang puso ng tao ay madaya at likas na masama. Sino ang makakakilala? Alam natin kung sino makakilala ng puso ng tao, ang Diyos lang. Everybody say, praise the Lord. Kaya dito, kahabagan, dahil buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran, hindi tayo pwedeng magbiro sa mahal na Panginoon, hindi ka pwedeng magsinungaling sa Diyos, hindi ka pwedeng magkunwari sa mahal na Panginoon. Dito natuwid ang mga puso natin sa totoong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Sa Bible, minamahal si Ananias, Sapphira. Nagdala si Ananias ng pera sa mga apostoles. Ang sabi ni Apostol Pedro, ito na ba lahat? Sabi niya, oo. Nagsinungaling siya. Pero ang totoo kalahati lang, hindi lahat.
Yung kanyang ipinangako na ibibigay sa mahal na Panginoon, kalahati lang yung dala niya, hindi lahat. Pero nagsinungaling siya. Ang sabi ni Pedro, bakit mo nagawang magsinungaling sa Espiritu ng Diyos? Kaagad-agad, natumba, patay. Binitbit, nilibing. Sumunod ang asawa. Yung dala ng husband mo, yung ba talaga yung ibibigay niyo sa Diyos? Sabi ng asawa, oo, yun lahat. Bakit pati ikaw nagsinungaling? Hindi kayo sa akin nagsinungaling, sa Diyos kayo nagsinungaling. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Patay, tumba, patay agad, nilibing. Nagkaroon ng takot ang mga Kristiyano. Nagkaroon ng takot ang mga mananampalataya. Hindi pala pwedeng dayain ng mahal na Panginoon. Ako'y baguhan pa po na save. Hindi pa ako manggagawa. Overnight prayer po yun. May mag-asawa, mga minamahal, dinaanan ng offering cloth kasi oras na ng giving. Dumaan yung offering cloth, natutulog yung mag-asawa na yon. Nagulat na lang po ako pagkatapos bigla na nag-iyakan. Dahil yung anak nila, naging kulay talong na ba? Kulay violet na, biglang nawala ng hininga yung bata. Grabing iyak nila, may baby kasi sila minamahal. Ilapit sa mga pastor. Ang sabi, anong pagkukulang? Magsisi. Nilehans. Kasi nung time na yon, overnight, hindi pa gaano karami, so makakalapit ka agad. Nailapit po yon. Pinagsisi sila mga minamahal at sabi, anong pagkukulang? Sabi nila mga pastor, nagtutulog na kasi kami, natutulog ba, hindi nag-overnight ng maayos. Pinagpray ng ating mahal na pastor yung baby. In Jesus' name, mabuhay ka sa pangalan ni Jesus. Ang bata hindi nabuhay, patay pa rin. Sabi ng mahal pastor, hindi kayo nagsasabi ng totoo. Ano ang pagkukulang nyo? Anong kasalanan? Magsabi. Yung totoo. Ang sabi ng mag-asawa, mahal na pastor, pagdaan ng offering cloth, natulog kami kasi hindi kami magbibigay. Kasi yung aming tithes and offering nagamit namin. Sabi ng mahal pastor, sige, magsisi, mangako, nagagawin nyo na sa susunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Nag-pray po, mga minamahal, nilehans ang bata. Pagkatapos nilehans sa ating mahal na pastor, ibinalik ng ating mahal na Panginoon yung buhay ng bata. Mismo ako, naka-witness po ako, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sabi ko sa aking sarili, totoo ang Diyos dito. Hindi mo pwedeng dayain. Amen? Hindi mo pwedeng lokohin, mga minamahal. Kaya anong madidevelop sa puso mo, anong mamumold sa buhay mo, matututo kang maglingkod ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya kabag-abag, yung mga tao, mga minamahal, na ang Diyos na pinaglilingkuran nila ay patay. Amen po ba? Amen po ba? Dahil maging madaya sila, maging sinungaling sila, walang Diyos na sasaway. Kasi patay ang Diyos nila. Pero dito, magiging matuwid ka dahil buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Romans chapter 5 verse 19, mga minamahal. Romans chapter 5 verse 19. From the book of Romans chapter 5 verse 19. For as by one man's disobedience many were made sinners, for by the obedience of one shall many be made righteous. Amen. Mga Roma, Kabanata 5, ang talata 19. Sapagkat kung paano sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga kasalanan, gayon din sa pamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. For as by one man, everybody say, praise the Lord. For as by one man's disobedience, many were made sinners. Dahil sa paglabag o pagkakasala ng isang tao, marami ang naging makasalanan. Isipin nyo lang po yun, mga minamahal. Isang tao lang, si Adan, nagkasala. Yung kanyang pagkakamali, parang naging kontrata na lahat ng sumunod sa kanyang lahi, mga minamahal, lahat ng sumunod na ipinanganak pa, ay naging alipin ng kasalanan. Isipin niyo po yung pagkakalak na yun. Nilak, mula nung magkasala si Adan,
lahat ng sumunod, nagkasala. So makikita mo mga minamahal, walang pag-asa. Amen po ba? Walang pag-asa. Wala kang makikitang pag-asa dahil lahat Lahat naging makasalanan. Many were sinners, became sinners. Naging makasalanan dahil sa pagkakamali ng isa. Lahat magsabi ng praise the Lord. So kung walang mag-intervene na magiging daan ng ating kaligtasan, anong sitwasyon ng tao? Mapapahamak. Walang pag-asa. Amen? Dahil sa pagkakamali ng isa, marami ang naging makasalanan. Marami. Pero napakapalad natin dahil ang sabi ng Biblia, dahil sa pagiging masunuri ng isa, marami ang naging matuwid, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na po. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. At sa atin na naglilingkod sa mahal na Panginoon sa ministeryong ito, na naranasan natin ating mga buhay, paano inayos ng mahal na Panginoon, paano lumakad sa kalooban ng Diyos, naging matuwid, na doon yung takot na magkasala. Alam natin, mga minamahal, kung sino ang taong naging masunurin upang tayo'y pagpalain. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So mapipicture out mo, mga minamahal, ng buong pag-asa. Ang buong pag-asa, mga minamahal, ay nasa ating mahal na Panginoong Jesus. Amen po ba? Dahil sa isa, marami ang nagkasala. Lahat ng sumunod na lahi, nagkasala. Pero dahil sa isang matuwid at masunurin ang ating mahal na Panginoong Jesus, marami ang naging matuwid, mga minamahal, sa mata ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! So yung mga pinagpala ng mahal na Panginoon, tayo inayos ng Diyos ang ating mga buhay, mga minamahal. Hallelujah! Dahil sa mahal na Panginoon, ang ating buhay ay naayos. Amen po ba? Ang ating mga kasalanan ay napatawad dahil sa isang matuwid, mga minamahal. Kaya isipin nyo, isa lang, walang sinabing dalawa, walang sinabing tatlo, walang sinabing apat. Ibig sabihin, mga minamahal, walang iba. Walang ibang pag-asa upang ang ating mga buhay ay maging maayos, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. Mapalakpakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Siya lang. Everybody say, praise the Lord. So kung wala yung nag-iisa, kasi ba minamahal, dahil sa nag-iisang matuwid at sumunod, marami ang naging matuwid. So yung mga pinagpala dahil sa kanyang pagiging masunurin, naging matuwid ang buhay. Amen po ba? So sa kanya lang po magiging matuwid ang buhay natin. Kung wala ang mahal na Panginoon sa Kristo, never po na maging matuwid ang buhay natin. That's true. So isipin nyo na lang na napakapalad natin, na sumpungan natin ang nag-iisang pag-asa at totoong pag-asa, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Ang sabi ng Biblia, minamahal, kung ang anak magpalaya sa iyo, ikaw ay magiging laya. Kung ang anak ang magpalaya sa atin, tayo magiging totoong laya. Alam niyo po, mga minamahal, nakaka-bless marinig yung inyong mga patutuo, nakaka-bless malaman paano kayo ginaguide ng mahal na Panginoon. No? Ating kapatid, pagka-baptize nila, ang haba kasi ng gawain, sabi ng anak niya, pawag na tayong bumalik dito, ang haba-haba ng gawain. Nagugutom na rin siguro sila. Subalit nung umuwi na sila, mga minamahal, pag-aaraw ng Martes, naririnig ng ating mahal na kapatid yung mga pag-aawitan natin na inaalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Papalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Yun ang nagdala sa kanya na dumalo uli. Magpabautismo, maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit, mga minamahal? Anong sabi ng Biblia? Kapag ang anak ang magpalaya sa iyo, magiging totoo kang laya, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tao,
hindi tao ang pumili sa atin, kundi Diyos. Hindi rin tayo pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa atin. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin mga minamahal, John chapter 8 verse 36 and Romans chapter 6 verse 22, mga minamahal. John chapter 8 verse 36 and Romans chapter 6 verse 22. From the book of John, chapter 8, verse 36. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Amen. Romans chapter 6, verse 22. But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. Amen. Juan Kabanatang 8, ang talatay 36. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Roma Kabanatang 6, ang talatay 22. Datatwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroon inyong bungas sa ikababanal. At ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, lahat kapag ang anak ang magpalaya sa inyo, lahat ng pinalaya ng anak ay magiging totoong laya nga. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ang nagpalaya sa atin, kapag ang ating mahal na Panginoon, totoong Diyos nagpalaya sa atin mula sa kasalanan, tayo mo'y magiging totoong laya na. Amen. Ako, lahat po ng binago ng mahal na Panginoon, itaas sa kamay. Be honest lang po. Lahat ng binago ng ating mahal na Panginoon, kanilang mga buhay, itaas ang kamay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Walang sinungaling nakit sa langit. Amen. Lahat ng nagtaas sa kamay, totoong binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin, mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ano sabi ng Biblia? Kapag ang anak ang magpalaya sa inyo, magiging totoo kayong laya. Amen. Ibig sabihin, maliwanag pa sa sikat ng araw na buhay na Diyos ang nagpalaya sa atin sa kasalanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya napakahalagang malaman natin ito dahil sabi ng Biblia, nagbunga yung pagpapatawad sa ating mga minamahal, nagbunga na tayo naging lingkod ng Diyos at nagbunga ng kabanalan sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen po ba? Hindi tayo nagsusuot ng ganitong kasuotan, hindi ganito yung pamumuhay natin dati na sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, nag-iingat, takot magkasala, takot magsinungaling. Everybody say, praise the Lord. Dahil walang sinungaling na akat sa langit. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Bakit po mga minamahal? Sapagkat yung kapatawaran na binigay sa atin ng mahal na Panginoon, nagbunga ng kabanalan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi namin kayo nababantayan 24/7, mga minamahal. Amen? Ngayon, nakikita namin kayo. Alam namin yung suot niyo, mga minamahal. Pag uwi nyo, hindi na namin nakikita. Hindi na namin alam ano yung mga suot nyo. Hindi na namin alam ano yung pamumuhay nyo sa bahay. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Hindi namin kayo nababantayan 24/7. Yes, maaring sa prayer, to the leading prayer ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, mga beloved children, Almeda children, mga preachers, workers, ipinagpipray po kayo araw-araw sa prayer. Maaring kayo aming naalagaan, pero hindi namin kayo nababantayan kung saan kayo pupunta. Amen po ba? Pero magtataka ka, ang mga Kristiyano sa Jesus Miracle Crusade, nandun yung katapatan na mamuhay na may kabanalan. Nandun yung takot na magkasala sa Diyos. Mamalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Bakit po? Everybody say, praise the Lord. Bakit po? Sapagkat binabantayan tayo ng mahal na Panginoon 24/7. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal.
Laging nagbabantay ang Diyos sa atin. Amen. Amen. Kaya mismo ikaw, halimbawa nasa bahay ka, may karamdaman ka, may problema ka, nagpuri ka ngayon dahil narinig mo sa pulpit na magpuri, manalangin, buhay ang Diyos, naririnig tayo. Nanalangin kayo, nagpuri ka sa mahal na Panginoon. Pag-pray mo sa may karamdaman, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi mo, totoo ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Problema na lutas, nagkaroon ng kalutasan ng mga suliranin. So ikaw mismo, mga minamahal, maiisip mo binabantayan ka ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Binabantayan ka. So malalaman mo na ang itinuturo dito sa panguna ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ang pinapakilalang Diyos dito ay buhay na Diyos, makapangyarihang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ngayong panahon sa pandemic, mga minamahal, hindi tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Lahat ng hindi pinabayaan ng mahal na Panginoon, panahon ng pandemic, itaas ang kamay, mga minamahal. Praise the Lord. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Lahat tayo. Amen. Lahat tayo, mga minamahal. Yes, maaaring na problema din tayo. Totoo yun. Lahat naman tayo mamumroblema. Pero hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang Diyos nagbigay ng mga paraan. Amen? O, kapatid natin, ang dami na lang naluto na masi. Hindi alam paano maubos. Binigyan ng ruis ng mahal na Panginoon. Pinost sa online. Ilan yun? 30 kilos. Araw-araw. Imagine, 30 kilos. Paano mo uubusin yan? Pero walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nauubos yung masi, 30 kilos. Amen. Amen. Isa nating kapatid, wala siyang trabaho, naganap siyang trabaho. Mahal na Panginoon, kahit sa office lang, ibig sabihin kahit simpleng trabaho lang, kahit siguro simpleng mababang sweldo, okay na sa kanya. Pero mga minamahal, hindi niya akalain, pag-apply niya, ginawa siyang agad assistant manager, mga minamahal. Palakpakan mo natin ating... Grabe ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya, magalak kang maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Hindi ka gugutumin, hindi ka pababayaan. Matutuwa ka sa mga paraan ng mahal na Panginoon. Mabibless ka, mga minamahal. Isipin mo na. Grabe, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay kasama natin. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya, matututo kang mamuhay na may kabanalan. Dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, kasama mo ang Diyos. Kahit saan ka pumunta, kahit anong gawin mo, may ginagawa ka sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, meron kang plano, mga minamahal. Pero dahil sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka natatakot dahil kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. At itong kabanalan na ito, lahat magsabi ng praise the Lord. Itong kabanalan na ito, ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon, walang daya, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Oh, takot kang magkasala, takot kang magsinungaling. Ayaw mo nang balikan yung bisyo mo dati. Ayaw mo nang balikan yung buhay mo dati, mga minamahal. Kapag ikay nakakalimot, nangungusap ang Diyos sa iyo. O anak, kumusta? Hindi ka na dumadalo. O anak, kumusta? Hindi ka na nagpapagamit. O anak, kumusta? Yung pagbibigay mo. O anak, kinukumusta tayo ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Di ba? Ibig sabihin, mga minamahal, yung itinuro sa atin na kabanalan, ang dulo nito, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Romans chapter 8 verse 14, malapit na po tayo matapos, mga minamahal. Roma 8:14. Romans chapter 8 verse 14. From the book of Romans, chapter 8, verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. Roma, Kabanatang 8, ang talatay 14. Sapagkat ang lahat mga pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hindi natin ito kaya kung wala ang patnubay ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba?
Kung wala ang patnubay ng Espiritu ng Diyos, mamuhay na may kabanalan, mamuhay sa katwiran, hindi natin kaya. Pero nangyari sa atin, dahil pinapatnubayan tayo ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Masaya ka, maggalak ka sa pagpinapatnubayan ka ng Espiritu ng Diyos. Bumibilang na ng taon, nandiyan ang patnubay ng mahal na Panginoon. Kahit alam natin hindi tayo karapat-dapat, kahit may mga panahon nagkukulang tayo sa mahal na Panginoon, pero ang Diyos hindi nagkukulang sa atin. Amen! Ang sabi ng Biblia, ang lahat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, mga anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya magalak po tayo. Everybody say, praise the Lord. Magalak po tayo dahil ang mahal na Panginoon ang siyang gumagabay sa atin. Ang mahal na Panginoon nag-iingat, o anak, huwag kang makakalimot. O anak, kumusta? Nanlalamig ka na yata. Mangungusap ang Diyos sa atin, mga minamahal. Hindi mo ba naalala na noon may karamdaman ka, subalit pinagaling ko ang karamdaman mo. Dati magulong yung buhay, wala kang pag-asa, pero nang ika'y mapa sa akin, inayos ko ang buhay mo. Pinatawad kita. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na nangungusap ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, mga anak ng Diyos. Last verse, mga minamahal, Romans chapter 6, verse 6 to 7, we are crucified with Christ. Tayo po'y kasamang nakapako kay Kristo, mga minamahal. From the book of Romans chapter 6, verse 6 to 7. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin, for he that is dead is freed from sin. Amen. Roma, Kabanatang 6, ang talatay 6 hanggang 7. Nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip ni Yaong napako sa krus upang ang katawang salarin mag-iba. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Yung ating lumang pagkatao nakapako na kasama ng mahal na Panginoon sa krus. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Kaya ang mahal na Panginoon talagang yung kanyang katawang lupa, bagamat ang ating mahal na Panginoon ay banal, ang ating mahal na Panginoon ay walang kasalanan, walang nasumpungang kasalanan sa kanya, pero yung kanyang katawang lupa ay talagang pinadaan niya po ng pagkapako sa krus. Na malagutan ng hininga sa krus, mga minamahal. Bakit po? Pagpatay sa pita ng laman. Everybody say, praise the Lord. Sapagat ang patay na sa kasalanan, hindi na nabubuhay sa kasalanan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya tayo'y naging laya, tayo'y napatawad, at hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Patay na tayo sa kasalanan dahil kasama na nating ipinako yung dati nating pagkatao, kasama na nating ipinako sa krus. Amen po ba? Yung dating ikaw na masamang ugali, ipinako mo na sa krus. Yung dating ikaw na alipin ng bisyo, nung tanggapin mo ang mahal na Panginoon, ipinako mo na sa krus, mga minamahal. Yung nabubuhay ngayon, yung umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, napakapalad. Kahit ako nabibless ako, may isa po tayong kapatiran sa dako ng Butuan, minamahal, aking nakausap. Sabi ko, grabe ang mahal na Panginoon. Nasabi ko sa sarili ko, mga minamahal, na napakapalad natin. Grabe ang mahal na Panginoon na tumawag sa atin. Sapagat itong kapatid natin ito, mga minamahal, nagtataka po yung kanyang mahal na nanay, sapagat nung siya ipaglihi, mismo yung nanay naging masakitin. Yung nag-anak siya sa kanyang unang anak, yung panganay, hindi siya ganun kamasakitin. Pero yung pangalawa niyang anak, masakitin siya. Hanggang sa pinanganak po yung batang yon, palaging nagkakasakit naman. Palaging dinadala sa doktor, sa ospital, mga minamahal, at kuminsan, dahil nasave na nga po sila,
Dumarating yung panahon na nakikita nilang medyo mahina yung katawan ng sister. Nagtanong yung mother, mahal ang Panginoon, bakit? Bakit gano'n yung kanyang kalusugan? Wala pa nung baby siya, pati pa nga nung naglilihi pa lang ako sa bata na ito, masakitin din ako hanggang sa lumaki siya. Yung pala mga minamahal, yung prayer na yun ng nanay, dininig ng Diyos. Pag-awit na sa choir ng sister, mga minamahal, pagkatapos siya umawit, bumaba na po siya sa choir, pumunta sa kwarto para magpahinga sandali. Nakapunta sa kwarto sa pastoral mga workers na naidlip po doon, nakahiga, nakatulog. Nung pagkatulog niya, mga minamahal, tamang-tama naman yung kanyang kaluluwa, dinala ng mahal na Panginoon sa spirit world. Dinala yung kanyang kaluluwa doon. Nakita niya yung kanyang katawang lupa na naiwan, umaangkat siya sa taas. Alam niyo mga minamahal, grabe, mapipicture out mo mga minamahal na sadyang napakahirap kung wala ang mahal na Panginoon sa buhay natin. Sapagkat nung nandun na siya, mga minamahal, nakita niya po yung kanyang sarili, parang yung kanyang kaluluwa, hiwalay doon sa kanyang sarili. Nakita niya yung kanyang sarili na walang damit, mga minamahal. Pagkatapos, parang may sungay. At pagkatapos, parang may ahas na nakapalibot sa kanyang katawan. Nakita niya yung sarili niya na gano'n ang hitsura. Nagtataka siya, bakit? Pagkatapos, minamahal, nakita niya po yung kulungan, parang malaking kulungan ng ibon. Nandun siya sa loob. Parang yung kanyang kaluluwa, nakikita yung sarili niya, pero ibang image na parang kay Satanas. Yung anyo, walang damit, may ahas na nakapaikot, tapos may sungay siya. Nakita niya po yung sarili niyang gano'n. So mga minamahal, may nakita siyang liwanag sa taas. At habang siyempre kapatiran, Kristiyano na tayo, palagi tayo nag-hallelujah, kaya maganda talagang palagi tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Habang umaawit siya sa mahal na Panginoon, habang nag-hallelujah siya ng hallelujah, yung liwanag, may nabubuong liwanag, mga minamahal, at yung liwanag na yun biglang lumaki. Napakalaking liwanag, mga minamahal. Alam niyo po, nung biglang magliwanag, yung kanyang kulungan na bakal, na nakita niya yung kanyang sarili na kulungan na bakal, biglang naging flowers at ito po ay unti-unting nawala, mga minamahal. At yung kanyang sarili, mga minamahal, na sinabi ko na walang saplot at may ahas na nakapaikot, lahat po yun nagbago. Nagkaroon siya ng puting damit, napakahaba, nawala po yung sungay sa kanyang ulo, mga minamahal, at nakita sa kanyang mukha ang kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. At habang siya'y naglalakad, mga minamahal, habang siya'y naglalakad, nakasalubong niya po ang isang anghel. Kinausap siya ng anghel. Ang sabi sa kanya nung anghel, naalala mo yung lolo mo na albularyo espiritista, pala kasi ganyan ng lolo, mga minamahal. Ang sabi sa kanya, yung lolo mo nakipagkontrata kay Satanas. Humayag ang diablo na bigyan siya ng kapangyarihan, pero isa sa mahal sa buhay niya, ang iaalay niya kay Satanas. So mga minamahal, siya po yung naging kontrata, kumbaga siya yung naging collateral. Kaya pala naglilihi pa lang yung nanay niya, ganun na po, masakitin na yung nanay niya hanggang sa pinanganak siya, sakitin siya, hanggang nung masave na, pag nanlalamig, nagkakasakit, mga minamahal. Pero yung sagot pala doon, mga minamahal, dahil nakakontrata na sana siya, pero dahil mabait ang ating pinakamamahal na Panginoon, nakakilala sila sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na bago ang direksyon ng kanyang buhay. Sa halip na nakakontrata na siya sa kamay ng kaaway, inilagay po siya sa habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa banal na gawain ito, tuwang-tuwa yung kanyang nanay, naintindihan niya na po, mga minamahal, bakit, mga minamahal? Sa halip ng tanong ang sa kanyang isip, ang nasa kanyang puso ang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa Diyos, mga minamahal, may pag-aasa po tayo, mga minamahal. Sa mahal na Panginoon, may katiyakan tayo, mga minamahal. Hallelujah! Sa paglilingkod na ito, buhay na Diyos ang ating pinaglilingkuran sa banal na gawain ito, mga minamahal. Ako po'y nagagalak nung aking marinig ang patutuo na yan. Natutuwa ako, mga minamahal, dahil sabi ko, hindi lang siya ang nakakontrata sa kamay ng kaaway, tayong lahat, mga minamahal. Dahil sa
kasalanan, nakakontrata tayo sa kamay ng kaaway. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, merong Jesus Miracle Crusade, merong totoong pastor ng ating mahal na Panginoon na naniglod sa Diyos, mga minamahal. Kasama ang ating mahal na assistant pastor, mga minamahal. Kinuha tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Sa pagkakontrata sa kasalanan, winasak ng Diyos ang kapangyarihan ng kaaway sa buhay natin, mga minamahal. At ito tayo ngayon, mga minamahal. May bagong pag-asa sa ating pinakamamahal na Panginoon. May buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, mga minamahal. Napakapalad natin, mga minamahal. Kaya dapat tayo maging masaya sa paglilingkod sa Diyos. Dapat tayo palaging masigasig sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ang sumagip sa atin, mga minamahal. Ang Diyos ang gumawa ng paraan, mga minamahal, upang ikaw at ako ay makasumpong sa tunay na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Kaya sa hapon ito, mga minamahal, ating awitan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan, mga minamahal. Wala tayong may babayad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah, ay pagpapala pa rin sa atin, mga minamahal. Dahil ang ating landas na magulo at ating mawalang pag-asa, binigyan ng pag-asa ng mahal na Panginoon, landas patungo sa buhay na walang hanggan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mula nang ika'y makilala ko, nangako na buong buhay ialay sa'yo, sapagkat mahal kita, awit ko'y sumasamba. Dalangin kong ito'y tanggapin mo, at magtagal ako sa piling mo. Hallelujah! Sabi ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Hindi ko lubos na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko sa'yo'y di malamig. Aking Diyos, dahil ito, yes, hallelujah, ang papuri at pagsamba, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos,
Napahamak ka ng dahil sa kasalanan mo. Ang buhay mo'y nanay mo, papalaya mo lang ako. Kaya nasasalamat ko. Ay para lang Purihin ka, Diyos, purihin ka. Ang great the Lord praises. Ang papuri at pagsambay, inawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama. Ang init ng pag-ibig mo. Huwag Diyos, narito ako. Ang papuri at pagsambay, inawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama. Ang ilang pag-ibig mo. Ang nais ko'y laging madama. Ang ilang pag-ibig mo. Palapakan po natin ating pinakamamahal na purihin po natin ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Dahil sa totoong ebanghelyo natin na pakinggan, mga minamahal. Hallelujah, may tawag na dalangin na tayo inabot ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. At narito tayo ngayon, mga minamahal, masayang naglilingkod, nagpupuri, nagpapasalamat dahil buhay ang Diyos nating nakilala sa banal na ministeryong ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Puri po ang ating mahal na Panginoon, minamahal sa ating mahal na bisita. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon sa sariling tagapagligtas. Diyos at hari na iyong buhay, iniibig po kayo ng ating mahal na Panginoon. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una, pananampalataya. You must have faith that God exists. You must believe that God exists. And He has a rewarder of them that diligently seek Him. Ang Diyos po ang gaganti, ang Diyos ang mubalos, mga minamahal sa mga nagapangita kaniya, sa nagkinabuhi, mga minamahal uyon sa iyang kabubuton. Kaya importante, unang-una is faith, ang atong pagtuo, pananampalataya sa mahal na Panginoon. Secondly, mga minamahal, godly repentance, lahat tayo nagkasala. Kailangan natin ng totoong pagsisisi, mga minamahal. At kapag tayo totoo sa ating pagsisisi, ang Diyos din po ay handang magpatawad ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Ganun pa ito kaitim, ganun pa ito kapula, patatawarin tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, pagkatapos ka manampalataya at magsisi, magpabautismo. Pangatlo, sa tubig, sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Yun po yung pangatlo, magpabautismo. Kagaya namin, may mga karamdaman, may mga problema, halipin ng kasalanan, mga bisyo, karamdaman, subalit na kami magpabautismo, kami pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pang-apat, ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang gagawa niya, minamahal, pinag-isang banal na Espiritu, ibibigay niya po sa atin. Ito po ay kapangyarihan. Ang kanyang Espiritu na mananahan sa atin ay kapangyarihan, mga minamahal. Yan po ang gagabay sa atin na masunod natin ang kalooban ng Diyos. Si Maria Magdalena nagbago, si Zacchaeus nagbago, buhay namin dito binago ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ang mananahan sa atin na banal na Espiritu ay kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa ating mahal na bisita, taas niyo po ang kamay sa mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin, tao sa puso. Habang nakapigitan yung mata, minamahal, sabihin niyo po, tao sa puso, mahal na Panginoon, salamat
Salamat sa Ebanghelyo na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, isa pa ako makasalanan na lumalapit sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga nagawa ko pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita na aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo po ako, gawin mo po akong tunay na anak mo, mahal na Panginoon. Iligtas mo po ako sa punang aking mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, iniibig kita, paglilingkuran kita. Ito po ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen at amen. Praise the Lord. Panalangin po namin kayo. O po dakilan mo pagpalang Diyos sa lahat ng tumanggap sa iyo. Mahal po yung sulat mong kalang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin po silang tunay ng mga anak mo sa isip, salita at mga katotohanan. Patawarin at linisin mo kalang puso sa magitan ng banal na dugo. Mahal na Panginoon, iligtas mo po sila sa puna kanilang mga mahal sa buhay. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos na aming na mahal. Tayo pong lahat ay madalangin sa ating mga pangangailangan. Praise the Lord. At sa ating mahal na bisita, aming na mahal, magpabautismo po mga minamahal upang makompleto pong kaligtasan na nanggagaling sa mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating mga pangailangan sa Diyos ay wala pong imposible, lalo po sa ating panahon ngayon, mga minamahal, na tayo po iingatan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na proteksyon ng Diyos madatili sa atin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O po dakilan mo pagpala namin Diyos makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kami sa iyo dumadalangin nagtitiwala, O Diyos. Patawarin kami sa pangunang panalangin naming mahal na Pastor Willis Almeida, forgive us, dear Jesus. Patawarin mo po bawat isa sa amin. Minsan nasupang kami kasama yung mga pagkukulang at pagkakamali. Mahal na Panginoon, ikaw magbigay ng kagalingan sa mga karamdaman, kalutasan sa mga suliranin, katugunan sa mga dalangin, mahal na Panginoon, pagpapalang material, pisikal, lalong-lalo na sa spiritual. Patuloy mo kami pangawakan, ingatan, O Diyos, hallelujah, hanggang sa iyong pagbabalik. Sumaamin ka, mahal na Panginoon, sumaamin ka, O Diyos, hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, hallelujah. Pinamalipatan po natin sa kamay sa ating ulo, sa kamay sa bagay ng katawan na may karamdaman. At kung tayo may mga kahinaan, itaas natin dalawang kamay, mga minamahal, mga anilangan, ano ba po yung makapabayaan, hallelujah, mga kawalan, minamahal, itaas natin dalawang kamay, isipin po natin, ating mahal na pastor na nagpatong ng kanyang kamay sa atin, mga minamahal. There's nothing impossible with God, walang imposible sa Diyos, walang malayo sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang panalangin ng taong matuwid ay kapakipakinabang, mga minamahal, kapag manalangin na siya. Kaya sipin po natin ating mahal na pastor na nag-pray sa atin. Manalangin po tayong lahat. O po dakilan mo pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal po yung sa pangunang panalangin ng mahal na Evangelista Willis Almeida, sa makapangyarihan pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus. Aming sinasalat mo ng makaramdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, ayuba, katarak, arthritis, demonyo ng kawalan, demonyo ng alinlangan, panlulupay-pay. Lumayas ka sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, problem down, unbelief, infirmities, poverty, coronavirus, cast out from us. In Jesus' name, be healed, be blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo minamahal at tayo tumalon 3 beses at sumigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Paabot natin sa ating mahal na nating tao sa pusong pagpapasalamat, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po, mga minamahal ko, at minamahal para sa ating praise the Lord. Tayo po na bago tayo dumako sa ating mga announcement, praise the Lord, hallelujah. So mga minamahal, bago po tayo dumako sa ating announcement, tayo po muna manalangin. Puri ating mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po muna mag-pray sa ating mga special offering, mga pangailangan, mga minamahal, patuloy po ang ating construction. Nakikita niyo naman po dyan sa likod. And then papunta po yan dito sa gilid. At malaki pa po itong
project natin dahil hopefully ano po tayo ng kalsada sa gilid po, sabi po ng engineer, para hindi tayo maka-additional sa ating mga parking areas. At tataas pa po ito, may second floor pa po, parang balcony. Mga minamahal sa gilid. Kaya malaki pa po ang ating project, mga minamahal. So tulong-tulong po tayo. Sa Diyos ay wala pong imposible pagka tayong gagamitin ng mahal na Panginoon. At ang mahal na Panginoon po magbabalik sa makalibong beses sa mga pagpapala. Tayo po lahat mo na lang, mga minamahal. Praise the Lord. Opo, dakilan mo pagpala namin Diyos sa bagay ito, mapagbibigay para sa iba nalang gawain. Ikaw magpala sa bawat magkakaloob sa pagtugon sa pangailangan ng iglesia, mga Panginoon, mga church improvement, development, lahat, mga Panginoon, pangailangan sa gawain mo. Gamitin mo po Diyos sa bawat isa sa amin at pagpalain mo mga magkakaloob. At sa mga walang pagkakaloob, sila din pa ipagpalain mo pang sunod na pagkakataon, makapagbigay sila na kanilang pag-ibig, mahal na Panginoon, sa iba nalang gawain. Sa pangunang panalangin ng mahal na pastor, ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri po ating dakilang Diyos, mga minamahal, at para sa ating mga announcement, Sunday service po natin, every Sunday, 10 o'clock hanggang 3 ng hapon, mga minamahal. At every Wednesday, meron po tayong Wednesday service, 4 o'clock hanggang alas 8 ng gabi. Every Wednesday po yan. At every Friday, minamahal, ating Friday service, wala po tayong overnight, alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Yan po ating mga schedule, mga minamahal, huwag niyo pong kalilimutan. At palagi po tayong lumalo pag sumikapan po natin makadalaw, mga minamahal, upang tayo po ay ready for rapture. Yan po ang sabi ng ating mahal na pastor. At minapin na ating Jesus Miracle Hour every night, 8 to 9 ng gabi, mga minamahal, ating Jesus Miracle Hour. At minamahal, except Friday lang po. Wala po tayong Friday sa ating Jesus Miracle Hour. Purihin nating mahal na Panginoon, mga minamahal, at meron po tayong special announcement po rito, mga minamahal. Tayo po ay nagpapabuti ng pakikiramay, mga minamahal, sa beloved brother, kinuha na po natin mahal po, beloved brother Roberto Uy. Beloved brother Roberto Uy, no? Papa po ni Sister Rosemary, mga minamahal, iyang papa. Sa mga minamahal, na po ang haya sa barangay Inayawan. Pumayag po yata sa may barangay hall, siguro merong ano doon, area, nandun po malapit daw po sa barangay hall, mga minamahal, sa may barangay Inayawan. So nandun po yung haya, minamahal. And then, ngayong Martes daw po yung libing, mga minamahal. Mga kapatiran po na nais sa makiramay, mga minamahal. At tayo din po ay nagpapabot natin pakikiramay, minamahal. Ating mahal na kapatid, yun po yung makita natin na masigasig po magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, tuwing ating banal na gawain, mga minamahal. Kaya hindi na po natin siya makikita rito dahil sa langit na siya magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat mo magsabi na praise the Lord. Tayo po na ako sa ating closing prayer, mga minamahal, at di po magpapalians dito lang po sa harapan. Di po magpapakounsel, pwede po sa features area. At ibinibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother Larry Delbo para po sa ating closing prayer. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Bert, sir, Kuya Richard. Mangin malamal, manalangin ito siya ng pagtatapos. Dakilang upala po ng mga Diyos, makapanin sa lahat. Sa pangalan, pinakamamahal pa Inuso, maraming salamat po sa hapong ito. Napatuloy mo kami pinag-ingatan, pinag-agulban ng kalakasan, Panginoon. Lalong higit namin pisalamatan, Panginoon, tagumpay na gawain yung nalangisan. Sa hapong ito, sa araw ito, Panginoon, salamat maging sa simula, Panginoon. Sa lawit yung mga choir, malawit yung mga Panginoon, makalangit, sulimsong, zulipulsong, Panginoon. Maging sa lawit yung mga choir, Panginoon, Panginoon. Sa mga pahayag, mga patutuan namin mga kapatiran, paano mo sila pinagpala. Maraming salamat sa iyo, mahal Panginoon. Amin din po salamatan, mahal Panginoon, na mapapaliwanag sa mga pagpaghandong sa mga kapatiran, nagpatapat, nagbigay, ikapathandog ni gamit, mahal Panginoon, siyang banal na gawain, mahal Panginoon. Salamat, mahal Panginoon. Maging matamis presyon patuloy mo, binuhos sa mga kalgitan. Maraming salamat po, mahal Panginoon. Lalong higit namin pisalamatan, mahal Panginoon, imong banal na salita, dala po sa imong mahal magwali, mga ramalapay yung sa hapon ito, magbisay bilim kalakasan, sa paglingkod siya malapay nagbibigay ng malapang Panginoon, halawag yung kahibalong malasang paglingkod man yung pisyo malapay nun. Malapay nun kami nito madalangin, sa dalangin po yung ginagalang mahal Pastor Will Estrada, malapay nun.
Malapay patuloy mo kayo mahawakan hanggang sumumbaling malapay nung huwag mo yung pahintulot may mawala pa sa bagkus iba yung kalakasan kasi-kasigan ang pagkalog mo about sa amin sa paglilingkod po siya sa aming temporary paghihiwalay malapang yun ngunit dakilang pag-ibig isuma sa amin malaman ingatan mo makarating mo malaman yung babot sa amin sa kanyang tahanan dala malapang yun kalinaw malapay nung pinagmumula po siya malapay nun malapay nun sa sunod na gawain, ibalik mo mga bawat isa amin malapay nun upang ikaw aming simbahin sa Espiritu katotohanan. Ito ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihan ng pangalan pinakamamahal Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Magkamahin po tayong lahat. Minamahal. God bless you po, Brother Larry. God bless you po. We love you so much, mga minamahal, but our